paano tayo iingatan ng Diyos? Iingatan tayo ng ating Panginoon kung tayo'y magtiwala sa Kanya. No? God will take care of us if we will put our trust to Him. So, napakaganda mga kaibigan. No? So, ang sabi pa dito sa banal na gabay, sa moral na gabay, huwag tayo magtiwala sa ating sariling katalinuhan, huwag tayo magtiwala sa ating sariling lakas. Kung di magtiwala tayo sa ating Panginoon, siyang makagawa ng lahat bagay at gagabayan tayo at marating natin ang ating mga dreams sa buhay. No? Di ba na pagaganda mga kaibigan pag yan po ang gagawin natin? No? So, inulitin ko po mga kaibigan, labis na magdurusa ang taong masama. Ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang magtiwala sa Kanya. Yan. So, yan. Ngayon pa, no? Susunod mga kaibigan, ulitin ko muna ito bago tayo maglipat sa kabila. Ang sabi dito, labis na magdurusa ang taong masama. Ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. So yan, kaya mga kaibigan, iwasan na po natin ang gumawa ng masama, kundi gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti isang araw, sabi ng isang grupo, baka pwede gumawa ka kahit isang mabuti lang sa isang araw. So ibig sabihin sa isang taon, 365 or 366 or 60, kung ano man yung tama. Makagawa ka ng napakaraming bagay, di ba? So yan, So mga kaibigan, labis na magdurusa, kasi nakakuan pa, future pa rito Labis na magdurusa ang taong masama. Ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kaibigan, magtiwala po tayo sa Panginoon natin, ipagkatiwala natin ang ating buhay, kaya may awit na, my life is in your hand. Tapos nakalagay sa lyrics doon sa mga lines, no? So, if somebody broke your heart, just raise your hands and say, yeah, di ba? Kung halimbawa, parang binugbog, parang minartilyo, parang sinaksak ng kutsilyo ang ating puso, itaas lang po natin ang ating kamay at hingi tayo ng tulong sa ating Creator. Di ba napakaganda yan? No? Napakasaya pag yan po ang ating gagawin. No? Yan. Yan. Tapos sa 11 pa. Lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos dahil taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat sa Kanya nang sa Kanya'y sumusunod. No? Kaya makaibigan, alam mo ba, pag igalang natin ang Diyos, pag sundin natin, maging kaibigan natin siya. No? Napakaganda makaibigan, pagkaibigan natin ang Lord. Di ba? Pagkaibigan natin ang Lord, napakasaya, napakaganda. No? Dahil ang kalungkutan ay malayo sa atin pag doon tayo kay Lord. Di ba napakaganda mga kaibigan? No? So, ilang minuto na lang tayo. Mayroon na itong 7 plus 10 equals ano na lang. No? So, dito tingnan natin mga kaibigan sa 25. No? Kaya maganda talaga ang Biblia. Kasi alam niyo mga kaibigan, bagong panahon na tayo ngayon. No? Doon sa pagpunta ko ng province, no? Mayroon nagsabi sa akin, sabi niya, gusto ko may Biblia kang dala sa harap sa pulpito. Dahil ayaw ko yung cellphone mo, no? So, ibig sabihin, kasi unawain din natin dahil siyempre po may Biblia, lahat ay doon na. So, pag cellphone pa natin, ginagamit natin yung cellphone natin, maliban na lang pag tatlo yung cellphone natin o dalawa, no? Magamit natin sa iba. Dito sa 14, no? Sa mga masunurin, si Yahweh, isang kaibigan. No? Tandaan natin mga kaibigan. Sa mga masunurin, si Yahweh ay kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila ang kanyang kasunduan. Yan, mga kaibigan. No? Kaya, tayo ay
maging masunurin. Di ba malaking bagay pag masunurin po tayo? Kasi may panahon na lahat, may panahon na magtanggi tayo, may panahon na susunod. Subalit napakaganda pag palagi tayong sumunod. So, siyempre, tayo lang ay tatanggi pag ito ay illegal act na. So, ibig sabihin na mapasama yung iba, no? So, halimbawa, may magsabi sa iyo, kaibigan, sama tayo. Magagawa tayo ng ganito, ganyan, no? Siyempre, pag walang pag-ibig, hindi tayo susunod. Kasi ang ating dapat pairalin dahil maliban sa Christmas ngayon, dapat pairalin natin ang pag-ibig, no? Basta mayroong pag-ibig at hindi masaktan ang ating kapwa, pwede po nating gawin. Di ba? Napakaganda yan pag yan ang gagawin natin. Ha? So, ano pa? So, dito, no? Bago natin talakayin, mayroon pa tayong mayroon pa tayong 15 minutes, na? So, yan mga kaibigan, dito sa 15. Si Yahweh lang ang laging inaasahan na nagliligtas sa akin sa kapahamakan. Yan. Wala tayong ibang asahan na magligtas sa atin. No? So, alam niyo ba mga kaibigan, no? Hindi ito literal, ibig sabihin. Siyempre, pag halimbawa, mayroong rescuer, no? Halimbawa, doon ka na po sa bubong ng iyong bahay, no? Tapos, baha. Tapos, siyempre, darating ang rescuer. Halimbawa, dumating yung Philippine Coast Guard, o kaya Philippine Navy, o kaya Philippine Marine, o kung ano man mga government agencies na nag-reinforce, no? Siyempre, susunod ka na doon. Sabihin niya, kapatid, dito na po kayo. Dumating kayo dito upang kami ay mag-rescue sa iyo dahil napakatindi ang baha. No, siyempre, susunod ka na doon. So, yan. Subalit, mga kaibigan, just in case, tulad yung nangyari doon sa ating bayan, no? Kaya pinarangalan yung rescuer na yun, no? So, habang sila ay pupunta doon sa i-rescue nila, nadisgrasya po sila. Kasi, malalim pala, no? So, kaya hindi nila natansya. Kasi ang focus ng mga rescuer, mga kaibigan, kasi ang motto nila yan, so that others may live. So, ibig sabihin, niya, sila po ay nasa panganib ang kanilang buhay upang i-rescue ang dapat i-rescue. Kasi may panahon para sa lahat, no? So, yan. So, ano pa mga kaibigan? Sa 16. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan, pagkat nangungulila at nanlupaypay. Yan, may panahon na tayo malungkot, nangungulila tayo. Subalit, that is only temporary. Temporary lang po yan. May panahon po na tayo ay magkaroon ng kagalakan. Kaya huwag mag-worry mga kaibigan. There is always time for everything. May time na tayo ay worried. May panahon din na very, very happy po tayo. Kaya napakaganda. Na? Ano pa, na? Pagaanin mo ang aking mga pasanin. Mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. No, so ibig sabihin may panahon na magulo ang ating buhay. Subalit, may panahon naman na ang kapayapaan na hindi mas malirip at hindi masayod ay sa atin. Ha? Diba? Kaya napagaganda eh. Yan. Ito pa. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin sa lahat ng sala ko iyong patawarin. So, ibig sabihin may panahon na tayo magkasala. May panahon din na papatawarin tayo. Yan. Tingnan mo't napakarami ng aking kaaway. At labis nila akong kinamumuhian. No? Kaya lang, may panahon din na kamumuhian tayo ng ating kapwa. Subalit may panahon din na magkaroon ng reconciliation, di ba? Yan, maintindihan, maunawaan ka rin yan. Kaya don't worry. Be happy mga kaibigan. No problem palagi sabihin natin. Ano pa? Ipagtanggol mo ako at iligtas ang aking buhay. Huwag tulutan ako'y malagay sa kahihiyan, pagkat kaligtasan ko'y sa'yo'y nakasalalay. Yan, kaya full trust tayo kay Lord. Dahil anuman ang pagtuligsa ng ating kapwa, anuman aawayin ka, mga kaibigan, ang iyong defender ay ang hari ng mahari at ang Diyos ng mga Diyos. So, di ba napakaganda? Nan.
Ano pa, na? Yan. Iligtas na ba ako ng kabutihan ko't katapatan sapagkat ikaw ang aking pinagkatiwalaan. Yan. Diba? Yan. Pero isingit ko po ito mga kaibigan. Hanguin mo o Diyos ang bayang Israel sa kanilang kaguluhan at mga suliranin. So pag may time tayo sa ating prayer, isama rin po natin sa panalangin natin ang ating kapwa ng mga Israelites, no? Dahil lalong-lalo na sa war sila ngayon, no? Pero natatapos na at panalo sila. So mga kaibigan, pakaganda, no? Pagyo ng atin. So bago tayo mag-end, mayroon pa tayong 10 minutes. Ito yung may panahon na ating maalaala at may panahon na ating kalimutan. O so ibig sabihin, forget the past. Dahil pag-alalahanin natin, halimbawa, dapat makamove on na no? So mayroong isang umibig. So ngayon, dapat makamove on na siya, no? Kasi ibig sabihin na broken hearted dahil sa ibig sabihin ng mga hiwalayan blues. So kaya sabi ng isang babae, sabi niya, hindi ako iibig ng lubos dahil baka masaktan ako, no? So ibig sabihin na hindi pa siya sure, no? Pero pag yung makasal na sila, siyempre nakatali na sila, no? Ang kanilang witness ay ang ating Panginoon at ang mga tao na umattend doon sa kanilang wedding ceremony, no? So yan, no? So ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, no? Dito sa Philippians, no? Philippians 3. So nakalagay dito sa Philippians 3. 13 Philippians, no? Pilipos. So Corinto, Gawa, no? Kaya dapat memorize natin mga kaibigan yung kwan. Dito may tingnan na, hindi rin tayo ligaw po rito dahil mga ayan, no? Taga Episo yan, no? So dito after that, basta may Episo, sunod yan ay Philippians na. Yan, Philippians 3, no? 3:13 to tingnan natin mga kaibigan. So dito nakalagay yung kanya na dapat ilimot na natin yung nakaraan, no? Kaya pag sa mga politicians, no, sa ang kanilang motto ay pagkatapos ng eleksyon dapat wala na, no? Ayan. So dito sa 13:14, no? Ayan. Ito yung 13. Ayan. Ay, hindi pala eh. Ito. Kasi mahirap din pala. Ayan. 15 na pala. 14 muna basahin natin, 14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ng gantipala ng pagtawag sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit, no? So tingnan natin yung 13 mga kapatid. Medyo angatin ko po yung Biblia sa 13, no? Minsan nagloloko rin yung ating gadget, no? Minsan na malabo siya pero ang walang pala pindutin, no? Yan, 13, hanapin natin yung 13 ngayon. Mga kapatid, hindi ako ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. So pagbigyan natin ng pansin ang sinabi ni Apostol Pablo, napakaganda mga kapatid. Ginagawa niya ang